Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about this topic. Paano gumaling sa recitation kahit hindi ka honor student? Ang tanong, kailangan bang honor student para maging magaling sa recitation? Hindi po. Sa totoo lang, mas maraming estudyante ang hindi nagre-recite, hindi dahil hindi nila alam ang sagot, or hindi sila marunong magpaliwanag, kung hindi dahil natatakot sila. Kung isa ka sa mga laging nagsasabi ng baka mali, baka pagtawanan nila ako, hindi naman ako honor student, sila na lang, kaya na nila yan, then this lesson is for you. Teka po ma'am, tanong lang po, sa grading po ba malaking porsyento ang recitation? Okay, that's a nice question. Actually, sa school namin, 20% ang recitation. I-check mo sa school nyo kung ilang porsyento ang recitation. Pero ngayong panahon ng AI, kung napansin ninyo, teachers are increasingly relying on recitation as assessment method. Bakit? Kahit may AI na, kapag nag-recite ka, napapakita mo gaano kalawak ang understanding mo, paano yung reasoning mo, at gaano kaganda yung communication skills mo. Kaya naman, mas pinipili na naming magpa-recite kesa magpa-submit ng homework o ng ibang output na maaaring nai-AI lang ng isang mag-aaral. Pero kung mag-recite ka, ikaw talaga yon. Hindi ka pwedeng i-substitute ni AI kasi gagamitin mo yung sarili mong salita, ipapahayag mo siya sa pamamagitan ng kung paano mo naunawaan, at ikaw talaga yon. Wala ka kasing babasahin kapag recitation. So with this, by all means, kailangan humusay ka sa recitation. Kaya pag-usapan na natin ang 15 tips na ito. 15 guys. Medyo marami guys, pero watch till the end kasi makakatulong talaga to sa'yo. Tip number 1, tigilan mo nang gawing excuse ang hindi ako honor student. Bakit po? Honor student lang po ba ang pwedeng mag-recite? At saka kapag tinawag ka ng guro, hindi yun dahil sa ranking. Tinatawag ka niya dahil ibig niyang marinig, ibig niyang malaman kung gaano mo naiintindihan ang lesson. At para makapag-share ka na rin ng thoughts and ideas mo. So kalimutan mo yung ranking. Hindi naman yung pagiging honor student o hindi honor student ang issue dito. Ang issue dito guys, yung mindset mo. So tigilan mo na yung pag-iisip na hindi ka naman honor student. Hindi kailangang honor student para mag-recite sa klase. All are welcome. Mas masaya kami, mas na-appreciate namin kapag lahat ng estudyante ay willing mag-actively participate sa talakayan or discussion. Tip number 2, tigilan mong intindihin ang iisipin ng mga kaklase mo. So, sobrang pag-overthink ito ha. Huwag mo nang isipin yung mga kaklase mo. Huwag mo nang isipin yung baka pagtawanan nila ako, baka mali ang sagot ko. Kasi pag naghanap naman ng trabaho, hindi naman tatanungin ng interviewer na napahiya ka ba nung college sa recitation? Ang tatanungin niya at aalamin niya, can you communicate your ideas clearly? Okay, kaya mas mahalagang nakakapag-practice tayo. So pag tinawag, mag-recite. Kapag hindi naman tinawag, mag-volunteer, mag-recite. Number 3, magtaas ng kamay kahit kinakabahan ka. Kahit kabadong-kabado ka, taas mo yung kamay mo. Kaya itodo mo, ganyan. Okay? Kasi kung hihintayin mo na mawala yung kaba, baka tapos na yung semester ay hindi pa rin siya nawawala. Remember, yung mga pagkakataon na nakaka-recite ka, yan ang nagdi-develop ng self-confidence mo. Kaya pag hindi mo yan ginrab, yung opportunity na yan na mag-recite, kahit kabadong-kabado ka, malabong ma-develop yung iyong self-confidence. So, help yourself, okay? Tip number 4, basahin ang lesson bago pumasok. Pwedeng the night before, basahin mo na yung lesson, okay? O kaya 10 minutes or 15 minutes before yung next subject na yun, basahin mo. Imbis na maglaro ka sa cellphone or makipagkwentuhan, reviewin mo yung notes mo or mag-advance reading ka. Siyempre kasi, natural na confident ang taong handa. Walang tatalo doon. Kapag meron kang advanced information, mas madali kang makaka-relate, mas madali kang makakapag-participate, at mas madali kang makakapag-recite. Tip number 5, umupo kung saan ka matututo, hindi yung kung saan ka makakapagtago.
Okay, meron kasi mga ganito, umuupo sila sa bandang likuran para hindi sila matawag. Guys, you have to change your seat, okay? Adjust your seat kasi baka doon din ma-adjust yung confidence mo at saka baka doon ka humusay na maging communicator. Tip number 6, huwag mag-memorize ng napakaraming sentences. Rather, intindihin mo yung lesson. Ang mahirap kasi pag ang dami mong memorize, isang word lang ang makalimutan mo, parang ang hirap nang mabalikan. So maganda, intindihin mong mabuti yung idea. Unawain mo siya para kahit sariling words mo, mapatagalog man yan, Taglish or plain English, makakaya mong mag-share ng sagot. Tip number 7, gamitin ang formula na ito. Answer, explain, example. So sagutin mo yung tanong. Magbigay ka ng paliwanag at magbigay ka ng halimbawa. Napakalinaw nun, sinagot mo, pinaliwanag mo, tapos nagbigay ka pa ng halimbawa. So syempre, matatandaan yan ng professor mo, maliliwanagan din ang mga kamag-aral mo. Tip number 8, kapag nag-recite ka at feeling mo nagkamali ka, go lang. Sino ba ang hindi nagkakamali? Kaming mga guro nagkakamali din minsan. So, go lang. Kung nagkamali ka, proceed lang. Lahat naman merong share ng moment na nagkakamali. So, forgive yourself. Huwag mo namang sirain yung loob mo dahil nagkamali ka. There's always next time, okay? At huwag tayong matakot magkamali kasi alam mo yung hindi nagkakamali, sila yung hindi nagtatry, kaya wala silang mali. So, keep trying, okay? Number 9, makinig na para bang ikaw yung susunod na tatawagin. So, di ba iba yung attention natin kapag feeling natin tayo yung tatawagin na susunod or tayo na talaga yung susunod sa sequence. So, of course, iba yung attention, iba yung kahandaan ng taong nag-a-anticipate na siya na yung kasunod kesa dun sa distracted. Huwag tayong magpa-distract, mag-full attention tayo na as if tayo yung tatawagin or tayo na yung kasunod na mag-recite. Number 10, practice speaking every day. Hindi natin mapapractice ang speaking by reading, by listening, by viewing, or by writing. By speaking lang talaga yan. So we can talk to the people in our home, we can talk to our classmates, we can talk to our friends. Magpaliwanag tayo ng konsepto. In that manner, nagpa-practice tayo. Okay, natututo yung brain natin na mag-organize ng ideas, nasasanay siya at nagiging confident tayo dahil araw-araw natin siyang ginagawa. Tip number 11, palawakin ang vocabulary mo. One word a day will not hurt you. Okay, dagdagan mo ng isang English na salita or kung anumang salita na ginagamit mo sa pagpapaliwanag or pakikipag-usap, ang vocabulary mo. Small habit but big impact. Gawin natin yan para lumawak talaga ang vocabulary mo. Number 12, ang recitation, hindi lang pagbibigay ng sagot, magtanong ka rin, okay? Kapag meron kang hindi naintindihan, magtanong ka. Magtanong ka sa guro, magtanong ka sa reporter, or kung sino man ang speaker na nandun sa klase ninyo or sa seminar na inattendan mo. Pwede kang magtanong, okay? Lalo dun sa part na sinasabi nilang, do you have questions? Any clarificatory questions or any clarifications, moment na yon para magtanong ka. Siyempre, makikinig ka kasi yung tanong mo dapat relevant doon sa pinag-usapan. Tip number 13, challenge yourself every week. First week, 1 answer. Second week, 2 answers. Third week, 3 answers hanggang makarami ka. And magkaroon ka rin ng challenge na, next week ako yung unang-unang mag-recite. Next week ako yung unang-unang magtatanong. Next week ako yung magsa-summarize. Next week, magbo-volunteer ako. So, sa dami ng ginawa mong challenge sa sarili mo, talagang na-develop ka na, naging confident ka na. Hindi ka lang na-develop sa pagsasalita, na-develop pa yung confidence mo. Tip number 14, i-celebrate ang mga maliliit na success mo kung kinukonsider mo man yang maliit. Alam mo, kaysa sabihin mo na hindi pa rin ako magaling, sabihin mo sa sarili mo na mas mahusay na ako ngayon kaysa last week. Mas okay na ako ngayon, mas confident na ako kaysa last month. Alam mo, growth yon, and growth is success. Tip number 15, lagi mong tandaan, ang classroom ay practice ground ng buhay. So kung sa classroom, malakas na ang loob mo, may confidence ka, malamang sa job interview, sa trabaho, sa pakikipag-ugnayan sa mga client, or kung sino man in the future yung makakahalubilo mo, makakausap mo, kayang-kaya mo na.
It's all because you braved it when you were still studying. So habang nag-aaral ka ngayon, practice ground yan ng buhay mo after graduation or kapag nagtatrabaho ka na. So hindi ka pwedeng manatiling tahimik at hindi nagpa-participate. Keep on taking challenges and keep on improving each day. Okay, pakatandaan, alam mo, yung isang attempt na mag-recite ka, dyan nagsisimula yan. So, less overthinking, more participation. Take action, guys, para humusay kayo mag-recite. Hindi lang yung iniisip nyo na honor student. Kahit hindi ka honor student, alam mo, you can explain very well your ideas. Gawin mo at maniwala ka sa sarili mo. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa lesson video na ito. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!